Magandang araw sa iyo at salamat sa pagsama sa amin. Ang pag-uusapan natin ngayon ay parang isang investigasyon. May tinatawag kasing quiet crisis daw sa pananampalataya. At ang tanging clue natin ay isang salitang Hebreo, hineni. Mula ito sa mga sipi sa libro ni Chris R. Villasis, yung Hineni, The Sacred Posture That Unlocks God's Direction. Alamin natin kung bakit daw ito ang susi sa problema ng pagiging spiritually stalled. Yung parang naniniwala ka naman, nagsisimba, pero kapag kailangan ng kumilos na may risk, preno bigla. Naranasan mo na bang maghintay ng sagot mula sa Diyos tapos karang ang tahimik-tahimik niya? Sabi ng libro, baka hindi siya ang tahimik, baka tayo ang wala sa postura. Isang napakagandang panimulaan yan kasi binabago niya yung tanong, di ba? Madalas ang tanong natin, Lord, bakit di ka nagsasalita? Pero ang hamon ng libro, baka dapat. Handa ba akong makinig kahit ano pa yan? Ang premise dito, hindi ang Diyos ang nagtatago. Baka tayo ang nagtatago mula sa pagsuko. Sige, simulan natin dyan. Sa salitang hineni, ang literal na salin, here I am, o heto ako. Pero nung binabasa ko, parang kulang na kulang pala yan. Sobrang kulang. Hindi lang pala siya pagsasabi ng present. Ang parang sinusuko mo yung veto power mo sa plano niya. Yun yung salita, pagsuko. Binibigay mo na yung oo mo bago pa malaman kung ano yung ipapagawa. Isang total availability. At ang bigat nun, kasi salungat siya sa kultura natin ngayon. Oo, direktang salungat sa tinatawag ng libro na conditional obedience. Ano yun? Pagsunod na may kondisyon. Eksakto. Yung laging may kung. Susunod ako kung bibigyan mo ko ng sign. O kaya, gagawin ko yan kung sigurado akong komportable ako. Magtitiwala ako kung ipapaliwanag mo munang lahat. Yan tayo, di ba? Kasi sa mundo natin, mahalaga ang kontrol, ang data. Ang hineni, binaligtad niya. Sabi niya, ang pundasyon ay hindi informasyon, pagtitiwala. So hindi lang ito spiritual, cultural din pala na absorb na natin, no? At dito nagiging interesante yung pattern na nakita ng may akda sa Biblia. Sabi niya, sa mga pinakamahalagang sandali, hindi nagsisimula ang Diyos sa isang business plan. Hindi. Nagsisimula siya sa isang tawag. Abraham, isang matandang walang anak. Moses, isang takas na uutal. Si Isaiah, tinawag muna sila bago sinabi ang misyon. Magandang punto yan. At ang sagot nilang lahat, pare-pareho. Hene. At yung sagot na yon ang nagbukas ng lahat. Ito yung sinasabi ng libro, na calling comes before clarity. Nauuna ang tawag bago ang kalinawan. Oh. At ang lalim ng teolohiya niyan. Ibig sabihin, ang goal ng Diyos ay hindi informational alignment, yung alam nating lahat, kundi relational surrender. Mas gusto niyang hubogin yung character natin, yung pagtitiwala natin sa Kanya ang tumatawag, kesa maging mga empleyado lang na gets ang trabaho. Pero teka, di ba, delikado yan. Kasi yan ang takot palagi. Paano mo malalaman kung boses ba talaga ng Diyos yan? O baka emosyon mo lang? Oo, at tinutugunan niya yan, hindi sa pagbibigay ng magic formula, kundi sa pagbalik sa konsepto ng relasyon. Ang pagkilala sa boses niya, hindi yan biglaan, nahahasa yan. Isipin mo parang nakaupo ka sa passenger seat. Okay. So, ang focus hindi sa destinasyon, kundi sa driver. At yan sigurong nag-uugnay sa susunod na ideya na talagang countercultural. Yung availability laban sa ability. Sinasabi rito, ang kapangyarihan ng Diyos hindi dumadaloy sa pinakamagaling, sa pinakatalentado. Hindi sa pinaka-qualified. Oo, dumadaloy daw sa pinakabukas, sa most yielded. Yung mga halimbawa, malinaw, di ba? Matanda na si Abraham. Si Moses hindi magaling magsalita. Si Maria, isang teenager na walang posisyon sa lipunan, wala silang resume. At diyan lumalabas ang isa sa pinakamakapangyarihang linya sa libro. Availability, not ability, is the currency of divine partnership. Wow! Ang pera, kumbaga, sa pakikipag-partner sa Diyos ay hindi ang galing mo, kundi yung pagiging bukas mo. Binabago nito ang lahat, di ba? Kasi sa mundo natin, tinitingnan ang credentials.
experience. Oo. Kapag wala ka niyan, out ka. Pero sa ekonomiya ng kaharian ng Diyos, ang mga kahinaan natin, ang takot, hindi yan diskwalifikasyon. Sila pa nga ang nagiging entablado para mapakita ang kapangyarihan niya. Ibig sabihin yung pakiramdam natin na hindi ako handa o yung sino ako para gawin yan na nararamdaman nating lahat. Palagi. Hindi pala yun sign para umatras, baka yun pa mismo yung tamang panimula. Eksakto. Kasi kapag nagsimula ka sa posisyon ng sapat na kakayahan, ang tukso ay umasa sa sarili. Pero kapag nagsimula ka sa pag-amin ng kakulangan, wala kang choice. Aasa ka na lang talaga sa kanya na tumawag sa'yo. Ang laking ginhawa nun para sa mga nakakaramdam na hindi sila sapat. Sobra. Ang mensahe ay, hindi mo kailangang maging sapat. Kailangan mo lang maging payag. Okay, kung ganun pala na availability at hindi ability, anong epekto nito sa atin? Ito na siguro yung tinutukoy ng libro na Quiet Crisis, yung spiritual inertia, pagiging hindi makausad. Nakikita mo to sa paligid, no? Maraming naniniwala pero di kumikilos. Tapat pero sobrang ingat. At dito ipinakilangan ng libro ang isang matalas na konsepto, ang deferred surrender o ipinagpalibang pagsuko. Madalas, binabalot natin sa espiritual na salita, naghihintay lang po ako sa Panginoon. Pinag-aaralan ko pa po ang kalooban niya. Walang masama doon. Pero tinatanong ng libro, minsan ba nagiging dahilan lang yan para hindi tayo kumilos? Paraan para manatiling spiritually interested nang hindi nagiging spiritually exposed. Parang gusto mong matutong lumangoy, pero ayaw mong bitawan yung gilid ng pool. Tamang-tama yung analogy na yan. Gusto mo ng adventure, pero ayaw mong umalis ng bahay. At dito pumapasok ang hinini para basagin yung ilusyon natin ng kontrol. Ang hinini ay pagtalon sa tubig. Hinihingi nito ang pagsuko bago pa man ang pag-unawa. Tinatanggal nito ang safety net natin at inilalagay ang buong tiwala sa kanya. Ito yung lunas sa spiritual inertia. Pinipilit kang gumalaw. Siyempre, At hindi kumpleto ang usapan kung hindi natin titingnan ang pinakadakilang halimbawa. Ayon sa libro, hindi lang ito konsepto sa lumang tipan, nagkatawang tao ito. si Hesukristo. Sa hardin ng Getsemani, duguan ng pawis, pero ang panalangin niya ay ang esensya ng hinini. Hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masunod. Yun ang inine. Sa pinakadalisay, pinakamahirap at pinakamapagmahal nitong anyo. At napakahalaga niyan kasi nililinaw nito na ang pagiging Kristiyano. Ang discipleship, hindi lang yan basta pag-aproba sa ginawa ni Kristo. Hindi lang paniniwala, Oo, ito'y paanyaya na tularan ng postura niya ng pagsuko. Ang pagsunod kay Jesus ay pag-aaral kung paano isabuhay ang hinini sa araw-araw, hindi lang sa malalaking desisyon. pati sa maliliit. Oo, binabago nito yung goal natin mula sa simpleng pagpunta sa langit patungo sa pagiging katulad ni Kristo dito sa lupa. At para hindi lang to manatili sa teorya, sinasabi ng libro na ang hinini, sinasanay, parang muscle. Kailangan ng ehersisyo. Meron siyang mga spiritual disciplines na mimungkahi. Oo, at hindi komplikadong ritual ang mga to. Mga simpleng pagbabago lang. Ang una ay ang daily surrender prayer. Na ang hirap gawin. Sobrang hirap kasi baliktad sa natural nating ugali. 'Di ba karaniwan, ang prayer natin sa umaga ay listahan ng mga gusto natin. Ito yung agenda ko for you, Lord. Dito, sinasanay mo ang sarili mong bitawan yung script. Ang panalangin, nagiging, Panginoon, heto ako, gamitin mo ako, bukas ako sa plano mo, kahit iba sa plano ko. Tapos meron ding obedience in the small. Sa totoo lang, ito ang pinaka-challenging para sa akin. Yung pagkilala na ang pagsunod sa maliliit na bagay ay training ground. Oo. Yung parang may kumatok sa puso mong tulungan ng katrabaho, pero ang dami mong dahilan. Wala akong oras. Baka ma-misinterpret ako. Ayon sa libro, yun na yung maliliit na hini moments na madalas nating pinapalampas. At kapag pinalampas natin yun, parang nag-skip tayo ng training. Paano tayo pagkakatiwalaan sa malaki kung sa maliit di tayo tumutugon? At yung panghuli, yung disiplina ng silence and listening. Nakasamundong nating puno ng ingay at notifications. Ang hirap. Pinakamahirap pero pinakamahalaga. Hindi lang ito pagtigil sa pagsasalita. Ito ay sadyang pagpapatahimik sa sarili. Nating mga plano at agenda.
para magkaroon ng espasyo na marinig ang bulong ng Diyos. Ang mahalagang sigurong linawin na sinasabi rin sa libro, hindi natin to ginagawa para kumita ng puntos. Tumpak, hindi ito transaksyon. O, para pilitin siyang sumagot? Oo, hindi ito para manipulahin ng Diyos. Ang layunin nito ay para ihanda at baguhin tayo. Para tayong nag-a-adjust ng antena ng radyo. Ah, okay. Ang signal, ang gabay niya, palaging nandoon. Ang mga ehersisyong ito, pinutulungan tayong i-tune ang ating puso sa tamang frequency para matanggap natin yung signal. So, kung bubuin natin ang lahat ng napag-usapan mula sa librong Hineni, ang pinakamalaking mensahe ay ito. Ang hadlang sa direksyon ng Diyos, kadalasan, hindi ang kanyang pananahimik. Kundi ang ating pagiging hindi handa, yung unavailability natin. Oo, ang pagsuko, hindi siya yung huling hakbang, ito yung unang hakbang na nagbubukas ng pinto sa lahat. Kaya para sa'yo na nakikinig at nakakaramdam ng pagkakastak, baka ang tanong ay hindi, Panginoon, ano po ang dapat kong gawin? Kundi, Panginoon, handa na ba akong sumuko sa'yo anuman ang mangyari? At bilang panghuling kaisipan, iiwan namin sa iyo ang isang hamon mula sa libro. Sinasabi rito, ang tunay na tanong ay hindi kung handa ka na o kung may sapat kang kumpiyansa. O kung naintindihan mo na ba ang lahat? Ang tanong ay mas simple pero mas malalim. Payag ka ba? Payag ka bang sumagot kapag tinawag ng Diyos ang pangalan mo? Bago pa niya ipaliwanag ang misyon, bago kanya bigyan ng kasiguraduhan, At bago pa niya ipakita ang buong daan. isang bagay na maaari mong pag-isipan. Saang maliit na aspeto ng buhay mo? Ngayon mamayang hapon, bukas ng umaga, ka maaaring magsimulang sumagot ng Hineni. Heto ako, Panginoon, nakikinig ako, payag ako, at tingnan kung ano ang susunod na mangyari.